Nakilala ko ang isang lalaki na tatawagin kong John sa Tinder. Mabait siya at magaling magsalita at nakapunta na kami sa 4 o 5 date bago niya ako inibintahan sa bahay niya. Mahigit 1 buwan ko na rin siyang kilala at handa na akong gawin ang susunod na hakbang para makipag-date sa kanya sa labas ng papublikong lugar. Nag-drive ako papunta sa bahay niya ng mga 6:30. Sabi niya kasi may hinanda siyang masarap na lutong bahay na hapunan para sa amin. Pagdating ko, may 2 sasakyan sa driveway. Hindi ko naman natanong kung may mga kasama siyang nakatira. Kaya iniisip ko na baka ganun na nga. Hindi ko naman ito nakita bilang masama. Pero pakiramdam ko dapat sinabi niya muna sa akin bago ako pumunta. Umiwas ako pabalik at nagpark sa gilid ng kalsada sa harap ng bahay niya. Lumapit ako sa pinto at pinindot ang doorbell. Binuksan agad ni Jan ang pinto na may malaking ngiti at inimbitahan ako pumasok. Pero sa unang tingin pa lang, medyo na-turn off na ako sa itsura ng bahay niya. Hindi naman ako yung tipong babae na naghahanap ng mayamang lalaki para maging sugar daddy. Pero gusto ko lang talaga yung lalaking maayos at maaliwalas ang bahay. Ang bahay niya, halos parang bahay ng isang hoarder. May mga basura kung saan saan. Mga gamit na nakakalat sa mga upuan. At halos wala ka ng malakaran. Nagkunwari akong ngumiti at sumunod sa kanya papunta sa kusina. Pilit tinatago ang pagkadismaya ko. Sa isip ko, napagpasyaan ko na malamang hindi siya yung tamang tao para sa akin. Pero ayoko maging bastos at basta na lang tapusin ang lahat matapos ko lang makita ang bahay niya. Sa kusina, medyo mas maayos pa kumpara sa sala. Parang bagong linis. May 2 pinggan ng pagkain sa mesa. Pero pagkatapos ko makita ang kalagayan ng bahay niya, nawala na yung gana ko. Magalang kong sinabi sa kanya na masama ang pakiramdam ng tiyan ko ngayon at kakainin ko na lang mamaya. Pero ang reaksyon niya ay medyo nakakailang. Tinitignan niya lang ako na parang nagulat sa sagot ko at nag-iisip ng malalim kung ano ang sasabihin. Hindi ko naman siya matignan ng diretso ng higit ilang segundo kasi naging awkward na. Nang tumingin ako sa ibang direksyon, parang natauhan na siya. "Oh, okay lang," sabi niya. Sabay kuha ng plato ko at inilagay iyon sa ref. Sinubukan ko makipag-usap. Tinanong ko kung kamusta ang araw niya at kung may bago ba. Sumagot naman siya ng normal. Pero halata akong may iniisip siyang iba. Panay ang lingon niya sa paligid. Parang pilit na palihim at mukhang may kinakabahan. Ang mga tingin niya sa paligid ay nagpapaalala sa akin ng mga sasakyan sa driveway. Kaya tinanong ko siya ng magalang. "Uy, napansin ko ang daming kotse sa driveway. May mga kasama ka bang nakatira?" Sabi ko. Oo. Pero wala sila ngayong weekend," sagot niya. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo at nagpaalam. Sabi niya kailangan niyang sagutin ang isang tawag at naglakad papunta sa sala. Iba na talaga ang kilos niya. Hindi na siya kagaya ng dati. Hindi ko nagustuhan ang pakiramdam. Narinig ko siyang mahina lang na nakikipag-usap sa telepono mga 30 seconds. Tapos bumalik siya at inilapag ang cellphone niya sa mesa. "Sorry," sabi niya sabay upo ulit. Ngumiti ako pero hirap na akong magpanggap. Hindi na ako komportable sa loob ng bahay niya at alam kong kailangan ko nang umalis. Panay pa rin ang lingon niya at ako naman, pilit kinukuha ang lakas na loob para sabihin sa kanya na aalis na ako. Hanggang sa may biglang malakas na tunog na nanggaling sa itaas. Sa mismong sandaling iyon, tumingin siya diretso sa akin. Parang tinitignan kung narinig ko ba iyon. "Wait, sandali lang," sabi niya. Sabay mabilis na umakyat ng hagdan. At doon, ilang saglit lang, biglang nagliwanag ang cellphone niya na naiwan sa mesa. Karaniwan hindi ako nakikisilip sa cellphone ng iba. Pero sa sitwasyong iyon,
Pakiramdam ko may karapatan akong gawing iyon. Tumayo ako at sumilip. Isang text galing sa numerong hindi nakasave. Maikli lang ang mensahe. Nakuha mo na ba siya? Napatigil ako at kinabahan. Pilit iniintindi ang text. Hanggang sa marinig ko ang mga yapak na buwabalik mula sa hagdan. Tumakbo ako palabas ng pinto nang halos kasunod ko lang ang mga yapak mula sa loob ng bahay. Sumakay ako agad sa kotse at mabilis na umalis palabas ng subdivision. Pagka-uwi ko, naglaan muna ako ng oras para kumalma bago ako tumawag ng pulis. Hindi ko alam kung may nangyayari nga ba o wala. Pero sa palagay ko, tama lang na paniwalaan ko ang kutob ko. Bakit siya nagsisinungaling ng walang tao sa bahay niya? At anong ibig sabihin ng text na iyon? Sa isip ko, konektado ang lahat. Nang mangyari ang investigasyon, tinanong lang ng mga pulis si Jan at ang kasama niya na nasa itaas. Pumayag pa sila na magsagawa ng mabilis na inspeksyon sa bahay nila pero wala silang nakita na masama. Nakisimpatiya naman ng mga pulis. Sabi nila na intindihan nila ang pag-aalala ko at nararamdaman din nila iyon pero wala silang magagawa pa. Kaya ngayon, naiwan na lang ako sa pag-asa na mali lang ang lahat ng interpretasyon ko. Isang simpleng kasinungalingan lang at isang kakaibang mensahe na wala namang ibig sabihin. Iniwan ako ng girlfriend ko 2 linggo bago pa ito. Alam kong 2 linggo ay hindi sapat para lubusang maproseso ang isang hiwalayan at magsimulang gumamit ng Tinder. Pero desperado na ako. Makalipas na ng ilang araw, may 2 akong babae na kausap ng regular. Inaya ko sila pareho sa date na magkaibang araw. Umaasang isa sa kanila ay magiging magandang kapareha para sa akin. Sa kasamaan palad, yung una ay bigla na lang nawala at hindi nagparamdam. Kaya naiwan na lang ako sa isa na lang na lalo lang nagpadesperado sa akin. Sa picture niya, siya ang tipo ko. Blonde ang buhok, blue ang mga mata, at sobrang ganda. Pero ang personalidad niya, lalo na sa text, ay sobrang bland at mahina sa pakikipag-usap. Pero may mga taong mas magaling makisama ng personal. Kaya naisip ko na bigyan siya ng chance at ituloy ang date. Nagpa siya ako sa isang murang restaurant na pumayag naman siya malapit sa kanya. Sa gabi ng date, naghanda ako at nagmaneho papunta roon. Nag-text ako sa kanya na nandun na ako at tumayo ako sa harap ng restaurant. Pero makalipas ang 20 minutes na paghihintay, sinubukan ko siyang tawagan. Tumunog ang telepono niya at sinagot niya. "Hey, nasan ka?" "Nasa labas ako ng lugar," sabi ko. Nagantay ako ng ilang segundo. "Hello?" Binaba niya ang tawag nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Ang galing. Isa na namang babae ang nanggo sa akin. Naiinis at nahihiya na ako. Bumalik ako sa kotse ko at umuwi. Gumawa ako ng mangkok ng cereal, humiga sa couch, at sinubukan kalimutan ng lahat. Nakatulog ako bandang 8:00 pa lang ng gabi. Nasa couch pa rin. Pagkagising ko, hinanap ko ang phone ko para tignan ang oras. Pero hindi ko ito makita. Bumuka ang mga mata ko ng mas malaki at umupo ako. Patuloy na naghahanap ng phone. Habang naghahanap, may nakita akong kakaiba sa paligid ng paningin ko. Bahagyang bukas ng backdoor. Hindi naman sapat para makita sa labas sa pagitan ng siwang. Pero sapat para hindi ito magkadikit ng buo sa pader. Parang may humila dito ng bahagya para hindi gumawa ng click sound. Nanatili akong nakatayo at nakatingin sa paligid. Lahat ay parang tatahimik. Huling beses kong hinanap ang phone ko, tapos sumuko at lumapit sa backdoor. Gaya na nakita ko, bahagya lang itong nakabukas. Lagi kong nilalak ang lahat ng pinto, kaya sobrang nakakatakot itong makita.
Matapos matulog, ilang talampakan lang ang layo. Naisip ko, baka nang makita ng intruder na natutulog ako sa couch, umalis na lang siya. Pero bigla akong nalala ang phone kong nawawala. Paano kung ninakaw nila yon? Ibig sabihin, nasa harap lang sila ng mukha ko. Ilang pulgada lang ang layo. Malamang pinapanood akong matulog. Nakaramdam ako ng matinding kilabot. Pinagsara ko agad ng pinto at nilak ito. Maasang umalis na kung sino man iyon. Nilibot ko ang buong unang palapag, pero wala akong nakitang kakaiba. Pag-akyat ko sa itaas, mas lalo akong natakot. Naglakad ako sa hallway, sumilip sa bawat kwarto. Pagdating ko sa kwarto ko, tumingin ako sa paligid, sa ilalim ng kama, sa lahat ng sulok. Walang bakas ng kahit sino. Lumabas ako ng hallway, isinara ang pinto at iniisip kung gaano ito kakilabot. Iniisip ko kung paano ako makakatawag ng pulis nang wala akong phone. Pero bigla ako narinig iyon. Mahina, banayad ng tunog ng paghinga, galing sa loob ng closet, sa likod ko. Nanigas ako. Habang tumatagal ako nakatayo, mas lalo lang akong natatakot. Tumakbo ako pababa sa hagdan at lumabas ng front door. May gasolinahan sa dulo ng block, kaya tumakbo ako roon at pinatawag ko ng pulis. Pagkatapos ng lahat, wala ng tao sa loob ng bahay. Nawala pa rin ang phone ko. Pero iyon lang ang nawala. Mabuti na lang nakabackup ang account ko kaya hindi naging mahirap kumuha ng bagong phone at ibalik lahat ng apps at data. Ilan linggo pagkatapos, bumalik ulit ako sa Tinder at doon ko napagsama-sama ang mga piraso. Yung babaeng nanggo sa akin at saglit lang sumagot sa tawag ko, wala na. Naisip ko na posible na pumunta nga sila sa restaurant, pero imbis na magpakita, sinundan nila ako pauwi. Kung bakit nila kinuha ang phone ko, hindi ko alam. Ang tanging naisip kong dahilan ay para hindi ako makatawag ng pulis o maipakita ang account nila. Pero ang dami pa rin hindi ko maintindihan. Tulad ng bakit phone lang ang kinuha nila at ano ang ginagawa nila sa bahay ko habang natutulog ako. Ako ay 26 years old na babae at noon ay 23 pa lang ako at nasa kolehiyo. Ginamit ko ang Tinder sa pangalawang kalahati ng mga taon ko sa kolehiyo. Hindi naman talaga ako naghahanap ng pangmatagalang relasyon, pero hindi ko rin ito iniiwasan. Kung mukhang seryoso ang isang bagay, susubukan ko. Kung hindi, mag-enjoy lang kami at mag-move on. Pagkatapos ng klase isang Biyernes, bumalik ako sa dorm at humiga sa kama habang nag-swipe left at right sa app. Umaasa akong may magawa ngayong weekend. Pagkaraan ng ilang oras, may isang lalaki na nag-reply. Nag-usap kami ng halos isang oras. Tapos nagyaya siya mag-date sa linggo ng gabi. Pumayag ako kahit medyo mabilis niyang sinabi. Nag-text pa kami ng medyo matagal. Karamihan tungkol sa eskwela at hobbies. Sabi niya sa parehong school din siya nag-aaral, pero sa kabilang dorm building ng campus. Kinabukasan, Sabado, nag-text pa kami ng ilang beses. At pagdating ng linggo, nagkita kami sa isang sikat na restaurant malapit sa campus. Habang kumakain kami, hindi siya nagpakita ng kung ano man kundi pagiging normal na tao. Sobrang normal na halos nakakaboring. Pero nakita kong gwapo siya at baka pinipigilan lang ang sarili niya dahil ngayon pa lang kami unang nagkita. Pagkatapos namin kumain, lumabas kami at nag-set ng susunod na date para sa susunod na linggo. Habang nagpapaalam ako at nagsimulang maglakad palayo, tinanong niya ako kung kailangan ko ba ng sakay pauwi. Dahil nakatira ako sa dorm sa campus,
Wala akong sasakyan kaya lakad lang talaga ako kahit saan, pati na sa restaurant. Nagulat ako na may kotse siya kahit nakatira kami sa school. At mas nagulat ako na inalok niya ako kay hatid. Mukhang gumagawa siya ng paraan ngayong gabi na hindi ko naman inaasahan. Pero dahil nag-enjoy naman ako sa oras namin magkasama at para lang siyang ibang normal na lalaki, tinanggap ko ang alok niya. 25 minutes na lakad papunta sa campus. Kaya kung tuusin, mas mabilis akong makakauwi. Pinakita niya sa akin ang kotse niya, isang lumang itim na SUV. Sumakay ako sa passenger seat at nagsimula siya magmaneho. Pagkapasok pa lang sa kalsada, nagsimula na maging awkward. Sinubukan kong mag-small talk pero hindi siya sumasagot. Kaya nanahimik na lang talaga ako at hindi na nagsalita. Pagkalipas ng ilang minuto, lumiko siya pakaliwa. Samantalang ang campus ay nasa kanan, sa kabaliktarang direksyon. May namuong kaba sa lalamunan ko at nanigas na ang katawan ko. Pakiramdam ko may masamang mangyayari. Parang lumagpas ka ata sa liko, sabi ko ng mahinahon. Pilit itinatago ang takot sa boses ko. Hindi, mahina ang sagot niya. Nakatingin lang ako sa kanya pero nakatutok lang ang mga mata niya sa daan. Saan mo ako dadalhin? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Hindi ko na alam kung ano pa ang itatanong ko. Sinabi ko lang na ibaba na lang niya ako sa huling pagkakataon para makalabas ako nang hindi lumalala ang sitwasyon. Pero wala pa rin siyang sagot. Habang tumatagal, lalo lang kami napupunta sa liblib na lugar. Mas lalo lang ako nang hina dahil tuluyang kaming palayo sa kahit anong makakapagligtas sa akin. Nasa bulsa ko lang ang cellphone ko na alam kong kukunin niya agad pag huminto kami kung saan man kami pumunta. Ang tanging plano ko at ang nag-iisang plano ko ay mabilis kong ilabas ang phone at idaya lang 911 bago siya makareact. Hinintay kong lumiko siya at sa mismong sandaling tumingin siya sa kabila, mabilis kong inilabas ang phone at nanginginig ang kamay kong nagdial sa 911. Agad niya iyong napansin, sinubukan niyang agawin habang nagmamaneho, kaya nayanig ang sasakyan. Pilit akong umiiwas habang tumatawag ang phone. At nang marinig ko ang boses ng operator, sumigaw ako ng tulong. Binanggit ko ang pangalan ng kalsada at direksyon naming tinatahak. Patuloy pa rin niya akong sinasaktan at hinihila, pero sa gitna ng pagkakagulo, nawalan siya ng kontrol sa manibela at lumabas ng kalsada, diretso sa isang speed limit sign. Nahilo ako, malabo ang paningin ko, malamang dahil sa pagkabangga, pero naririnig ko pa rin ang operator mula sa ilalim ng upuan. Sandali kong nakalimutan ang sitwasyon, pero nang maalala ko, agad kong tinignan ng paligid. Basag ang windshield, nakadeploy ang airbags, pero ang lalaking kasama ko, wala na. Sinubukan kong silipin ang labas, pero hindi ko siya makita. Hindi ko rin maalala kung nakita ko bang nabasag ang windshield o lumabas ang airbags. Baka nga nawalan ako ng malay ng ilang segundo o minuto. Hinagilap ko ang phone ko at sinabi sa operator ang nangyari at iligtas na nila ako. Dumating agad ang mga pulis. Wala naman akong permanenteng pinsala, konting pasa at sakit lang ng katawan. Pero ang pinakanakasakit ay ang pagkakasigurado ko noon na mahuhuli nila ang lalaki. Dala ng pangalan niya, itsura at pati ng plaka ng kotse. Pero nagkakamali ako. Nalaman na ninakaw ang kotse isang araw bago ang insidente. Kaya malamang iyon ang dahilan kung bakit niya iniwan pagkatapos ng banggaan. Malamang peke rin ang pangalan niya. Generic lang din naman ang ginamit niya. At tinanggal na ang Tinder account niya. Kaya ang tanging hawak lang ng mga pulis ay ang itsura niya. Dapat naging mas maingat ako. At simula noon, naging ganoon na nga. Kung ano man ang plano niya sa akin, sobrang nakakatakot isipin. Ang tanging inaasahan ko lang ay sana hindi niya ito gawin sa iba.